Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang walang information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga Southtic Bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagahayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katakala-Bakabayan, ang mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before ta mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 14 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 39 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 34 na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 31 na mga comments. Angel Manalo. Meron siyang 34 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nagsishare ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan sila si Carclia, J. Tiberio Pilayo. Nandiyan rin po si Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit na Sir Ivan. Thank you so much kay Evangeline Casiro, nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Samway Blanc na nandyan sa Riyadh. RN MSN from Los Angeles. Ninita Omale, Moonflower. Nandyan rin po si Linda Lim from the City of Ilagan, Isabela. Rales Carlinga, Ferdinand Santiago, Florifigo Mapag, Jocelyn Flores. Nandyan rin po si Maria Midasiplon, Lynn Moss, Elizabeth Habihan. Shoutout natin si Ray Gordobi RG from Saudi. Nandiyan rin po si Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater, and hi to Direk Erwina Argilies at Direk William Mayo. Siyempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today sa Monday, Thursday mga kabayan. Sakto ba pag-pronounce? Monday, Thursday. Diba kahapon, Holy Wednesday mga kabayan. So ngayon, Monday, Thursday. So siya nga pala, meron akong napansin mga kabayan. Kasi nga naalala ko, meron kasing wali ang pari namin dito. Kanya pong ipinaalala. Yung tungkol po sa mga pamahiin natin, tungkol po sa ating mga nakasanayan natin mga kabayan nung year, like for example, 80s, 90s, or early 2000s mga kabayan. Diba parang marami tayong mga pamahiin na kung saan, for example, na kapag Holy Week mga kabayan, tsaka nung time po, nandyan pa po ang aking lola.
Kasi nga, during po sa Holy Week mga kabayan, di ba, nandiyan na po tayo sa ating bahay, at saka dapat tayo pumanood po ng movies, for example, The Bible or 10 Commandments mga kabayan, saka marami pang iba. At saka yung lula ko, palagi siyang nabibigay po ng mga story tungkol po kay Jesus mga kabayan. So talaga pong nakakamiss, di ba? Nakakamiss talaga eh. So, hindi ibig sabihin na si Sir Ivan po ay isang makaluma, pero nakakamiss mga kabayan, di ba? Meron tayong mga pamahiin noon, meron po tayong nakasanayan. Di ba? Nakakamiss talaga eh. Nag-iba bigla mga kabayan, siguro dahil po sa technology, dahil po sa mga gadgets, o talaga pong sa henerasyon mga kabayan. Pero sana sana lang para sa akin, sana hindi yun totally mawala mga kabayan. Kasi nga napapansin ko na Holy Week, marami kasi tayong mga kababayan po na naligo po sa dagat, saka bising-bising, merong disco mga kabayan, disco dito, disco doon, inuman dyan, inuman doon. Pero noon kasi mga kabayan, di ba bawal ho yan during po sa Holy Week? If I'm not mistaken. Okay? So sana hindi totally na mawala mga kabayan. So anyways, bana tayo. Hey, ano Sir Ivan? So pag-usapan natin mamaya, ito pong inalabas po na survey ng WRN Research or UNO mga kabayan. Pati po yung inalabas po na research the other day, I think 2 days ago yata yon, na meron pong inalabas po na survey yung Pulse Asia mga kabayan. Di ba binakbakan po si PBBM? Binakbakan talaga eh. Kasi nga ang baba po ng kanyang approval rating, pati po ang kanyang trust rating mga kabayan, ang baba talaga eh. Tapos kay Sara, ang taas mga kabayan. Doon nga, if not mistaken, doon po sa survey po ng Pulse Asia, ang trust rating ni Sara 61%, tapos ang kanyang approval mga kabayan 59%. Alam niyo ba magkaano po kay PBBM? Ang trust rating, 25% mga kabayan. Tapos dito po sa approval rating, 25% rin po. Nakaduda talaga eh, di ba? Parang meron yata nangyaring bayaran dito. Sa akin lang yun ha, sa aking opinion mga kabayan. Mukha yatang nag-iba, pero alam mo natin, ang Pulse Asia, pag ganun-ganun yung mga kabayan. Tapos alam mo natin po yung Pulse Asia, talagang tuta yan ng Duterte. Pero siyempre, ang Pulse Asia, siya po'y sumakay. Kasi nga dahil po doon sa Unity mga kabayan. Diba? Dahil po sa Unity. And after that, pag ganun-ganun na lang siya, minsan mataas kay PBBM, minsan at palagi naman mababa po kay PBBM. Diba yung Pulse Asia mga kabayan? Pero itong WRN Research, ito'y nakakaduda. Kasi siya po ay bago mga kabayan. Malamang sa malamang itong WRN, bakit? Kahit minsan, kahit kaysa mga kabayan, hindi ako nakakita na mataas ang survey ni PBBM. Diba? Sige nga DDS, isa pa nyo sa akin, survey ng WRN. Meron bang mataas dyan na survey si PBBM? Kahit isa. Diba wala makabayan? Tapos pang ilan na ba na survey ito inilabas po ng WRN? I think mga pang-apat ba yun? Pang-apat na or pang-5 makabayan? Kasi ito po'y bago po na survey. So ito'y nakakaduda makabayan. Kasi tayo po'y magtatanong, talaga bang totoo ang kanilang survey inilabas? Kasi nga dito kay Sara, ano ba ang nagawa ni Sara makabayan kung bakit kuha siya ng ganun po kataas na survey? Diba? Ano ba ang nagawa? DDS, ano bang nagawa ni Sara Duterte? Ano bang programa niya na talaga pong nakakatulong at sa talaga pong malaking tulong sa mga kababayan natin? Kahit isa. Di ba wala siyang konkreto po na mga programa mga kababayan? Siguro tumaas ang kanyang survey dahil po kasi ito'y bago mga kababayan. Ito po ay ito po ay after kasi sa pagkakaresto po dito kay Digong, di ba? After po sa pagkakaresto po ni Digong, mataas na yung survey ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin, minanipula ito mga kababayan. So ginhype nila ito, kasi siguro nakita po ng survey firm na marami daw yung mga DDS, maraming nag-iingay kasi nga dahil dito po sa mga fake news na mga videos ipinapakalat nila. Sumakay po yung survey firm mga kabayan. Diba tayo pag natatanong, totoo ba talaga ang survey na to? And second, ilang tao ba dito ang kanilang tinanong dito sa survey mga kabayan? Ilang tao ba yan? Malamang sa malamang, ang nangyari dito mga kabayan para sa akin, ang nangyari dito, siguro yung lugar na yon, diba saan po sa Davao, yung lugar na yon kapag magtatanong ka kung ano pong survey dito or magkano ba yung rate ibibigay mo kay PBBM, siyempre mababa makabayan. Kasi nga alam mo natin, diba yung Davao, maraming mga Duterte dyan makabayan. Siguro timing na timing. Yan po example. Depende kasi yan sa lugar makabayan. Kaya nga, nagaganyan po ang survey ni PBBM. Pero dahil po sa survey na yan, meron po isang vlogger na gumawa po ng kanyang kalye survey at ito po hindi putol makabayan. Ito po live, ditso-ditso,
Pero makabayan ko, kitang-kita natin kung sino ang advantage dito. At mamaya ipapakita natin yan kung saang lugar makabayan. Makikita natin kung saang lugar yan. Lugar yan na mga DDS makabayan. Pero baliktad yata ang nangyari, di ba? So mamaya papakita natin yan. But for that, dito muna tayo po sa issue ni Rocky at saka ni Maharlika makabayan. 'Di ba? Alam naman nating lahat, 'di ba? Kinasuhan na po ng NBI ng inciting to sedition itong si Maharlika at saka ito pong si Rocky makabayan. Dahil po doon sa kanilang ipinapalabas po or ipinalabas na pulboronic video daw ni PBBM na piki na video na pilit nilang iginigiit na ito daw ay totoong video makabayan. 'Di ba? Iginigiit talaga ng mga DDS hanggang ngayon, totoo daw yan kasi daw meron daw authenticated na report inilabas daw itong si Rocky pati po itong si Maharlika makabayan. Kasi sila po yung nag-assume totoo daw yung pulboronic video. Pero lately lang, di ba, hanggang lumabas po itong si Pibos doon sa Tricom, sila ay binuking. At sabi po ni Pibos Talakera, ito ay piki na video makabayan. And not just Pibos Talakera, tayo pong lahat, mga Marcos supporter, loyalista, mga pinklawan, at sa doon po sa mga DDS po na marunong po mag-isip at saka meron pong konting alam sa technology makabayan. Masasabi natin, ito po ay piki na video. Okay? So ipapakita ko muna sa inyo ang balita makabayan. For more details, let's watch this. Naghain ng National Bureau of Investigation. Hindi raw siya responsable sa pabalabas po ng piki na video makabayan. Di ba lang katawa talaga eh? Ito si Rocky palusot talaga eh. Hindi ba siya kabilang makabayan? Anong sabi po ni Pibos Talakera? During po sa meeting nila doon sa Hong Kong, nandun po itong si Rocky. Si Rocky po dito yung naunguna tungkol po dito sa ipabalabas nila or planong ipabalabas nila na pulboronic video makabayan. Siya ang nangunguna. Tapos ngayon, bigla siyang sumimplang makabayan, hindi daw siya dito or hindi daw siya responsable sa pabalabas po ng video. Nandun nga siya, di ba, sa Canada, if not mistaken ba, sa Canada ba yung makabayan? Nandun po itong si Rocky. So kabilang siya sa napalabas po ng video or siya ang mastermind makabayan. Pero pinoward na nila yung video doon kay Maharlika kasi si Maharlika citizen po sa US. 'Di ba? Mahirap siyang habulin makabayan. Kaya doon nila i-forward. So malamang sa malamang itong si Rocky ang mastermind sa video makabayan. Okay? So ngayon, ito ang kanyang palusot. For more details, let's watch this. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay sa hapon, sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. Bukod pa dyan, yun na nga yun, sinabi ko, no? Ito po ay tinatawag na privilege communication. Bakit privilege? Kasi nga po, ito ay pula. Ito ay isang tanong sa taong gobyerno na dapat sagutin. Dahil talaga namang nakakaapekto ang pagiging addict sa katungkulan ng kahit sinong taong gobyerno, di ba po? Kung ang mga ordinary addict, hindi natin pinapasok sa ordinaryong mga trabaho. For instance, kinakailangan ko maging security guard. Ikaw ay magiging police. Dapat meron kang drug test. Hindi ka po pwedeng magmaneho Kapag positive sa drugs, magiging presidente pa. Tapos sasabihin nila, sedition daw yan. Kalokohan naman yan. Now, dahil sinasabi na nga natin na constitutionally protected speech yan, anong dapat gawin ng gobyerno? Well, ang dapat na gawin ng gobyerno, tanungin ang presidente. Ikaw ba yan? Hanggang ngayon, di nga sumasagot ang presidente kung siya yung nasa video Pangalawa, nasa tama ka bang pag-iisip? O bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan addressin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Kinakailangan siya magsabi na peke ang video na yan. Okay, so itatanong nga natin dito, maniniwala ba ito makabayan or agree ba kayo? Ito daw ang papalabas po ng piki na video o pulboronic video makabayan, ito daw ay kabahagi sa malayang pananalita or freedom of expression makabayan. Agree ba tayo dyan? So para sa kanya makabayan, para sa kanila po ng mga DDS,
Yang fake news pala or mga misleading informations or papakalat po ng mga piki na mga video or pictures, kabilang daw yan, kabahagi daw yan sa malayang pananalita mga kabayan. Diba, gunggong talaga eh. Hindi yan kabilang. Yan po'y misinformation. Hindi yan totoong balita, kundi yan po ay misinformation. Kasi nga kapag tayo po ay magsasalita mga kabayan or ito'y kabilang po sa freedom of expression, dapat totoo. At saka po ay magtatanong mga kabayan. Ang kanilang ginawa dito, ang pagpapakalat daw ng video ng mga kabayan, ito daw ay pagtatanong dito kay BBM. Kung yan ba ay totoo, yan ba ay ikaw ba daw ay bangag, ikaw ba ay adik, so dapat itong sagutin ni BBM. Diba sila nag-aakusa dito, tapos ngayon gusto nila si PBM po yung magbigay po ng ebidensya mga kabayan. Si PBM dito yung kanilang pinapasagot. Dapat sila ang provide po ng ebidensya mga kabayan. Hindi naman kasi kabilang sa ebidensya po or hindi talaga po dito malalagay po sa isang ebidensya yung piki na video mga kabayan. Kasi klarong-klaro na. Ang NBI nagpalabas na po dito ng statement at saka meron pong resulta mga kabayan. Di ba pati nga yung taga-India, yung India mga kabayan, sabi nila na piki yung video. Yung mamamayang Pilipino, nagsabi rin po, piki yung video. Yung NBI nagsabi na rin po, nabigay po sila ng resulta na piki yung video or altered video mga kabayan. Tapos ngayon, pasasagutin pa nila si PBM, yun na po ang sagot, Harry Roque. Sagot na ho yun. Kaya nga hindi sumagot si PBM kasi meron na hong sagot. At saka common sense ho yan, Harry Roque. And second, tatanungin natin po ito si Roque mga kabayan. Diba, pino-force nila ngayon ng mga DDS, pati po yung mga gonggong po ng mga Duterte na dapat daw magpa-hair follicle drug test si PBM. Diba, yan po kalang iginigit ngayon. Kasi nga, gusto lang i-force si PBM na magpa-drug test mga kabayan. Bakit sa panahon ni Digong, na siya pa isang spokesperson, itong si Roque mga kabayan, diba gin-challenge po ni former Senator Trillanes, itong si Digong na magpa-drug test mga kabayan. Pero ano ang sagot ni Harry Roque? For more details, let's watch this. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Oh, yun rin po ang sagot ng Marcos supporter at ng mga loyalista Harry Roque na hindi pwedeng utusan ang presidente. Diba? Ikaw na nga mismo nagsabi na hindi pwedeng utusan po si Digong. So ito na po ang sagot ng mga Marcos supporter. Hindi pwedeng utusan si PBM. Gungong ka talaga. Ang sarap pitikin-tinga mga kabayan. So dito, meron pong post itong si Maui Spencer. Sabi niya, wait ko, and now showing ng 3 pa daw mga kabayan. Now showing ng 3 pang video ni Kuteng na nagpupulburon na mga kabayan. Ilabas na, ASAP, please. Meron ba ng 3 na pulburonic video si PBM mga kabayan? Kung meron bang video na 3 pa na reserba mga kabayan, noon pa sana yan ilabas nila. Diba? Dapat maging sunod-sunod ho yan. Hindi yan, ito una, ito yung sunod, itong 3, hindi. Kasi nga, naumpisahan na po nila yung pulboronic video ng una mga kabayan, dapat sunod-sunod yan. Bakit wala mga kabayan? Ang ibig sabihin, Maui Spencer, wala hong ganon po na video. Isa lang po ang hawak nila, piki pa. So dahil ngayon po ito si Maui Spencer mga kabayan, ibubuking natin. Diba ito mga DDS, kapag ka po ay susuporta po sa Marcos admin or kay PBM or kay Efelisa or kay Speaker Martin Romualdez, bayaran daw tayo mga kabayan. Diba yan po lang yung sinasabi? DDS, diba sinabihan nyo lagi si Sir Ivan na bayaran daw ako mga kabayan. Makailang beses yan sinabi, ang mga DDS mga bayaran ho yan. Mga bayaran makabayan. Kasi nga diba dito po nagkaaway-away na itong si Spencer, pati po itong si Joey makabayan. Diba nagkaaway-away sila? Ano ang dahilan ng kanilang pag-aaway makabayan? Diba dahil po sa pera? Ito pong ebidensya. Mga DDS makinig. Sinabi po ni Peebles Talaquera kasi siya po ang original sa Black Friday Group DDS. For more details, let's watch this. Sa totoo lang, si Roque, isa rin yan sa dahilan kung bakit umayaw na ako sa EDSA Friday Group kasi gusto niya akong pondohan ng 250,000. Hala ka! Uy, eto. 250K para sa budget ng EDSA Friday Group.
Wait lang, so ibig sabihin yung mga rally talaga may budget. Yes. Ala ka. Pero hindi ko tinanggap. Umalis ako, ipinasa ko kay Maui. Dahil ayoko ng ganon. Ayokong hahawakan nila ako at Oo. ayoko na maging koneksyon ako ng Duterte. Ano yan eh, 250 every Friday Oo. para pambili ng mga pagkain, ganon-ganon. Tapos nagpapahanap siya ng tao na mga 1,000 per. Kasama para mag-rally. Oo, yung nagwala si Sarah. Hmm. Ano yun eh? Siya ang ano nun, siya nagpondo nun. Sino? Si Sarah, si Roque? Si Harry. Alak ka. So, si Harry, nagpopondo 250, sa inyo lang yon. Hindi, iba pa yon. 250 tapos iba pa yung sa 1,000 na taong pinapahanap niya. Nagpapahanap siya ng 1,000 tao tapos 250 pesos lang yung bayad kasi may pagkain naman. Kaya totoo yung sinasabi nung mga tao noon, nung hapot na 250 lang yung binayad sa amin. So ano ngayon, DDS? Sino ang nagsinungaling? Sige nga, sabi ko sa inyo, yung mga rally na yan, funded yan makabayan. Kung bakit sila, di ba, kung ano ang kanilang motivation dito, kung bakit sila lagi pong nagrarally makabayan, kahit ilan lang po sila, dyan po sa EDSA, sa labas ng EDSA, tas ngayon sila po yung nagrarally sa loob na po ng restaurant makabayan. Di ba, napansin ba natin yan? Kasi nga, tingnan nyo, si Pibos na po nagsasalita, kasi siya po yung head, una po sa EDSA Rally Makabay ng mga DDS, siya yung original. Merong pera, 250,000 every rally makabayan. Tingnan nyo gano'ng kalaki. Diba? Tas ngayon, paawa effect yung ginagawa po ng mga rally doon sa labas po ng Robinson Makabayan. Siyempre, malaki ang budget eh. So gagawin nila lahat makabayan para pumaawa yung mga tao. Diba? Pahiga-higa sila doon na po sila natutulog, pero merong budget makabayan. Sabi ko sa inyo eh, diba? Hindi nagsisingaling si Ivan kasi meron tayong mga intel makabayan. O ano ngayon? Mismo na po yung head noon ng EDSA Friday Group Makabayan nagsasabi na ang kanilang every rallying ginagawa po sa Friday Makabayan 250,000. Diba ang laki? Kaya nga nakalitsi-litsi ngayon ng mga DDS. Kaya nga nagparinigan si Maui Spencer at saka itong si Joey Di Viber Makabayan dahil nga sa pera. Diba? Maraming nasangkot na pangalan. Nasaan ngayon si Maui Spencer? Di ba nandun po sa ibang lugar makabayan? Ilang buwan na ho itong Spencer doon sa Dubai. Tapos una makabayan, di ba siya po sumibat? Una doon siya sa Hong Kong. Umuwi siya ng Pilipinas, balik Hong Kong. 3 times makabayan. Ang last niya na bumalik siya doon ng Hong Kong, di ba dala niya kanyang mama if not mistaken. And next, pumunta rin po siya doon sa Singapore, pabalik-balik makabayan. Tingnan niyo magkaano ang budget pabalik-balikan ng lugar niya makabayan. Tapos ngayon, nandun po siya sa Dubai. Bakit? Sumibat na makabayan. Malamang sa malamang, magkano ang nabulsa. Ilang buwan sila na nagrally dyan sa EDSA Makabayan. Diba? So malaking pera. Magkano kay Maui? Milyones. Milyones ba yung dala mo? Nagtatanong lang po. So ano ngayon DDS? Diba sabi ko sa inyo, hindi po nagsisingaling si Sir Ivan. Totoo mga sinasabi natin dito, okay? So ngayon makahabahan ko, dahil po nag-challenge, dahil po nagyabang itong si Harry Roque at siya po ay nananawagan na ang solusyon daw dito para mawala daw ang issue tungkol po dito sa pulboronic video makahabayan, magpa-hair follicle drug test daw si PBM. Meron na pong resulta. Yes, you heard it right, DDS. Meron na pong resulta. Nagpa-hair follicle drug test po si PBM. Ito ang ating ebidensya. Record at hair follicle test ni BBM nilabas na. Ngayon, bakit hindi natin subukang magpa-hair follicle test din si Digong? Ngayon, nilabas ni BBM yung record ng hair follicle test niya. Si Digong, kaya ba niya magpa-hair follicle test? Ito, mapapahiya kayo. Ito, hahanapin ko ha. Ito mga kababayan, hamon kayo ng hamon na nasaan yung hair follicle test ni BBM. Ngayon, pag nilabas ba ni BBM ang kanyang hair follicle test, paano yan? Si Digong, kaya din bang magpa-hair follicle test? Kasi, tanong ko lang to Ito Ito po, hair follicle test ni Pangulong Bongbong Marcos.
Oh, pati po yan sa PNP. Ayan, logo ng PNP yan. Oh, ngayon, basahin ko ha. Oh, BBM on cocaine test, syempre negative. Oh, ito po yung record. Oh, record po yan ng cocaine test ni BBM or hair follicle test. Negative. Negative. Ayan po, oh. Kita nyo? Binilugan? Negative. Oh. Negative. Ayan. Kita nyo? Dalawang word, oh. Magkadugtong. Negative. Oh. Ngayon, nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang hair follicle test niya sa cocaine. Oh. Sa coke, nasabi ni Maharlika. Bakit pwede na ba natin nahamunin ang dating Pangulong ulyanin? Pwede na ba nating hamunin ang hair follicle test? Drug test report yan. At hair follicle test, negative. Di ba? Ayan na naman, sasabihin na naman binayaran, putang ina ninyo. Sasabihin na naman binayaran daw ang negative na hair follicle test. Yan ang mahirap sa inyo eh. Yan ang mahirap sa inyo. Kapag nagpa-hair follicle test, sasabihin bayad. Ngayon kami naman maghamon. Bakit hindi natin subukang ipa-hair follicle test lahat ng Duterte na nasa gobyerno? Kami naman ang maghamon sa inyo. Ito, may message. Ito na. Sa mga salot, sa mga salot, bobo at panatikong DDS, hanapin nyo naman ng ganito si Tatay Digong ninyo. Kasi ilang beses siya hinamon ng Associate Justice Antonio Carpio na pagpa-drug test pero ayaw niya. Para magkaalaman kung sino ang tunay na adik at drug lord. Hamon kayo ng hamon kay BBM. Ngayon ang ginawa ni BBM, bakit hindi niyo subukang ipa-drug test? Drug test lang si Digong. Ayon kay Apo Lakay, 3 days ago lang yan 3 days ago lang yan. 3 days ago. Ayan negative. Ngayon, sa mga salot, bobo at panatikong DD shit, hanapin nyo naman ang ganito na si Tatay Digong nyo kasi ilang beses siyang hinamon ni Associate Justice Antonio Carpio na magpa-drug test pero ayaw niya para magkaalaman kung sino ang tunay na adik at drug lord. Siyempre, si Digong. Buti, pa si Pangulong Marcos Jr. kahit hindi pa ito presidente, noong 2021, nagpa-drug test na at ngayon, nagpa-hair follicle test pa. Kahit alam niya na may posibilidad na manipulahin ang resulta para sirain siya sa publiko, pero may tiwala ang Pangulo Marcos Jr. sa Diyos at batas, kaya lakas na loob siyang nagpa-drug test. Negative ang resulta. Ayan Ngayon, mga kababayan, ayan, kita nyo? Negative. Negative. Ito pa, yung isa. BBM test negative for illegal drugs. Paano yan? Mga DDS. Kaya nyo bang hamunin si Duterte na magpa-drug test din? Ba? Alam nyo si Digong, hindi abutin taon yan, mamamatay yan. Walang fentanyl sa US at sa Europa, nakaban. Fentanyl lang bumubuhay niyan. Mainitin ulo, burido utak, fentanyl. Pag walang fentanyl, tege. Alam nyo na, mga kababayan. Am I right? Yan, pinakita ko na sa inyo. Negative ang resulta. So, ngayon, na negative ang resulta, negative ang nilabas ng National Headquarters of Philippine National Police Crime Laboratory.
Camp General Rafael, Crami, Quezon City. Drug test report. Ferdinand Marcos Jr. Nakalagay negative. Result. Methamphetamine. Ano ba? Methamphetamine ba ang pangalan yan? Alam ng mga Duterte yan. Kaibigan lang mga drug lord eh. So, ang resulta, negative. Ano na naman sasabihin dito ngayon ng mga DD-shit? Binayaran na naman. Pulis na yan. Ang pulis, hindi yan pwedeng bayaran. Walang ganyan-ganyan sa pulis at kasundaluhan. Kaya, Diyos ko, ito lang sa totoo lang, mga DDS, hindi pa ba kayo nagigising? Ito, real talk lang. Real talk lang mga kababayan. Kung talagang mabuting tao at mabait si Digong, bakit siya ngayon nakakulong? Di ba? Kung mabuting tao si Digong at walang kasalanan si Digong, bakit ngayon siya ay nakakulong? Tanong nyo yan sa isipan nyo, mga DDS. Tanong nyo sa isipan ninyo. Kung talagang walang kasalanan, kung talagang walang ginawang mali at mabuting tao si Fentanyl ninyo, bakit nakakulong siya ngayon? Sabi ni Phoenix TV, traidor kasi si Bangag. Huwag niyong isisi kay BBM yan. Isisi ninyo kay Senador Trillanes. Takot kay Trillanes eh. Hindi pa presidente si BBM, kinaso na yan. Si Trillanes ang nagkaso niyan sa ICC. Ngayon, isisisi ninyo kay Marcos? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Marcos, araw-araw kayo, buwan-buwan, taon-taon sasabihang meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Kung si Duterte ginagano ni BBM, sa tingin mo, si BBM buhay pa? Yeah? Malamang sa malamang si BBM, binurol na yan. Kung palit sila ng sitwasyon, si Digong ang presidente at si BBM ang bastos. Sa tingin ninyo, buhay pa si BBM ngayon? Baka pinatarget yan, baka ala Kerwin Espinosa yan. Di ba? Palit sila sitwasyon. Si BBM dyan magrally-rally at sabihin bangag si Digong. Sa tingin ninyo, buhay pa si BBM? Pasalamat kayo, yung presidente natin, naaawa sa matandang nag-uulyanin. Kung hindi maawain yan, tagal ng pinatay ang mga yan, naka-exile na sana mga Duterte ngayon kung saan bansa sila magliparan. Kung ugali ni BBM mapaghigante, matagal nang napalayas si mga Duterte sa Pilipinas. Actually, hindi naman mga taga Davao talaga yan. Napadpad lang ng Davao, nakatira lang ng 6 na buwan, hanggang sa umabot ng taon, hanggang sa tumakbong, politician ang tatay, na Davao na. Pero sa totoo lang, hindi po taga Davao mga Duterte. Dayo lang yan sila dyan. Nakatira lang ng 6 na buwan, ang umabot ng taon, hanggang sa, nagiging politician ang tatay, hanggang sa sumunod yung anak, sumunod yung apo, nga. Diyos ko. Kung pareho lang utak si BBM at si Digong, matagal nang nag-exile yung mga Duterte kung saan bansa lumipad yan. Pasalamat kayo, mapagtimpi ang presidente natin. Pero sabi niya, papalagan ko yan. Ayan, hamon kayo ng hamon, weak leader. Ngayong gumalaw ang presidente natin, asan yung weak ninyo? Takot pala kayo, nakulong na yung leader ninyo. Sasabihin nyo, weak pa rin. Antayin ninyo. Ako, ayaw ko maunang pasalita kasi mapagalitan ako ng radar ko eh. Ako, malaki radar ko, mataas radar ko. Ay, nako, mas mataas pa radar ko sa airport. Pinakulong na si Digong. Hamunin nyo pa ng masunod. Ay, ayaw ko na magsalita. Basta sabi ko sa inyo, si Yam ang susunod. Kailan nyo gusto? Pagkatapos eleksyon, may dadamputin? Ako, sinabi ko yan nung nasa kainan ako. O sige, fake news na kung fake news. Antayin ninyo, arestuhin yan si Digong. O, na-aresto, di ba? O, kailan nyo gusto? Pagkatapos ng eleksyon? Mark my word.
Alam niyo mga kababayan ko, talagang expected na ho yan na babalik na rin po ng mga DDS yung sitwasyon. For example, ang mga hamon nila. Ang hamon nila na magpa-drug test daw itong si PBBM. Hair follicle drug test mga kababayan. So dahil ngayon, nagpa-drug test na po si PBBM, di ba nung sabi nila, binayaran daw yung PNP mga kababayan or binayaran daw yung ahensya kung saan napadrug test itong si PBBM. Expected na ho natin yan. Bakit? Ito kasi mga DDS hindi na matatanggap mga kababayan kapag taliwas sa kanilang gustong mangyari. 'Di ba? Makailang beses naman natin sinabi yan na hindi talaga natin po mapiplace itong DDS. Maghanap sila or maghanap pa rin sila ng kanilang rason mga kababayan. Bayaran daw. O ano ngayon? Pahiya mga DDS. O di ba Harry Roque? Nagpa-herbal gold drug test na po si PBBM. Di ba? Hindi niya sinabi yan, automatic na hiya makabayan. Alam mo natin, di ba? Si PBBM talagang matahimik na tao yan eh. Di ba? Kapag meron siyang gusto na gawin, hindi kailangan niya na mag-ingay siya, magdadaldal siya, automatic gagawin niya makabayan. Ganon ang Marcos. Hindi yung katulad po, ay walang problema, magpa-hair follicle drug test ako. Karap po sa video, may mga live pa yan. Di ba mga hambog makabayan, ang tawag sa Tagalog ng hambog, yung napakayabang, di ba? Napakayabang talaga eh. Gano'n naman kasi ang mga DDS, pati po ang kanilang poon ng Duterte, napakayabang makabayan. So ngayon, tungkol po sa sinabi po ni Ken Garcia, yung last makabayan, di ba meron siyang sinabi? Anong gusto nyo? After pa sa election, merong madadampot, dadamputin or karoon dito ng warrant of arrest, papunta po doon sa ICC makabayan. ICC ibig sabihin nun, di ba? Matagal nang alam ni Sir Abay makabayan. Gusto ko sanang i-post yan doon sa Facebook eh. Pero siyempre, meron kasi para hindi po para hindi kasi makabantay itong grupo po ng mga DDS makabayan, kaya yan po iniiwasan natin. Yan po'y nalaman ni Sir Ivan 4 days ago. 4 days ago, 'di ba? Lagi kong inaasar ang mga DDS na maghintay lang kayo. 'Di ba sinabi ho yan ni Atty. Conte makabayan? Yung sinabi po ni Atty. Conte, 'di ba, sabi niya, pinaparinggan niya itong si Bato na huwag ka mag-alala kasi nga malapit na po ang kanyang warrant makabayan. Pero walang sinabi na exact date or month or year ito pong si Atty. Conte. At meron pong nakaabot sa info sa amin makabayan after election daw. After election ang mangyari na magkaroon po sila ng warrant makabayan. So hintay-hintay na lang po mga DDS, okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, share natin. Nandyan po si Ashen, hi to MC Zambrano, nandyan rin po si Emmy Mapalad, Leonardo Manansala, hi to Emilio Junior Potistad, nandyan rin po si Jolien Pinalosa, Regina Oxon, Janimar Matios, hi to Lola Taray Japan, i-shoutout natin si Jemson, Jembo Jeril at Regine Abadawi City of Cebu, greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa Cavite. Nandiyan rin po si Guillermo Cortez, Rizalina Dumawal, Elsie Adaman, hi to Angelita Holsanger, Flaviana Abila, and hi to Noel Narcida. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung nangyaring rally, grand rally daw doon sa Misamis makabayan. Ang padapa laban, literal na nilangaw makabayan. At meron pang drone shots. Okay, so after nun makabayan, before ko papakita sa inyo yung video, after nun, before po sa Grand Rally doon sa labas, meron po silang rally rin po doon sa loob po ng gym makabayan. Gym pa yan, parang yung basketball court makabayan. So, ang nagsalita doon sa harap, ito pong si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez makabayan, talaga pong nilangaw. As in literal, nilangaw makabayan. Tingnan nyo, iilan lang po doon sa loob ng gym. Malaki pa naman yung gym, pero sa gitna wala makabayan. Tapos sa gilid-gilid, walang masyadong tao. Take note, si Vic Rodriguez ang nagsalita makabayan. Kinagabihan, the same day, makabayan, yun na po itong video. Ang galang rally ay nilangaw makabayan. For more details, let's watch this. Ako'y naririto maharap sa inyo at mahigpit na makikiusap. Suportahan po ninyo ang Duterte. 12 seconds later. Ano na? Nilangaw. 'Di ba? 'Di ba sabi ng makabayan kapag Visayas area or sa Mindanao area, tas for example, dito po sa El Salvador City, sa Misamis Oriental makabayan, this is last April 14.
April 14, nilangaw makahabayan. Tas ang napakahambog pa itong mga DDS na hawak na nila yung Misamis. 'Di ba? 'Di ba? If not mistaken, nagrally rin po diyan yung alyansa makahabayan sa Misamis. Kasi nga nakita natin sa Misamis, maraming mga makamarcos. 'Di ba? Doon nga sa rally po ng alyansa, dinumog talaga talagang blockbuster makahabayan. Ilang tao na puntahan doon? 50 to 70,000 ang taong pumunta doon sa rally po ni BBM. Misamis Oriental makabayan. So ngayon, sumunod po yung padapa laban. Ano nangyari? Tingnan nyo, may drone shots pa. Hey, yan po ang ibig sabihin na kung bakit ayaw nilang mapabalabas po ng drone shots kapag mayroon pong mailaw makabayan. Di ba napamasiba natin, during po sila mga rally, nagpabalabas na po sila ng drone shots kapag medyo madilim po yung gilid-gilid makabayan. Madilim dun sa may likuran, madilim po dito sa giliran, sa left and right, pati po sa likod makabayan. Para hindi natin ma-determine kung talaga bang maraming tao at saka walang blanco yung mga upuan makabayan. Tingnan nyo, nagsasalita na po si Vic Rodriguez, nagsasalita na po itong si Bato de la Rosa makabayan. Tapos tingnan nyo, ilang tao lang dyan. Diba? Nilangaw makabayan. Bakit? Kasi nga wala si Digong. At alam nyo ba? May nakaabot po sa info sa amin kasi nga nabasa ko rin po dyan sa mga comment makabayan sa nagpost po ng video na to. May plano pa lang si Sara na pupunta dyan makabayan. Diba umuwi po si Sara sa Pilipinas galing po sa Dahig makabayan? Ang una palang rally ang pupuntahan niya supposed to be itong sa Misamis Oriental makabayan. Pero bakit wala si Sara dyan? Anong nangyari si Ivan? Hindi siya lumabas. Bakit? Kasi nakita niya ilan lang pong tao makabayan. Kasi mapapahiya si Sara eh. Diba? Mapapahiya kasi itong si Sara. Ngayon, napahiya yung padapa laban makabayan. Yan yung time na nag-ingay po si Bato de la Rosa, pati po si Ipi makabayan. Diba siya po nanawagan si Ipi na sana daw sila po ay suportaan, kahit daw wala itong si Digong na hindi nila kasama. Diba? Yan pong time na yan. Kaya nga ngayon talagang takot na takot sila makabayan na baka hindi lahat ng padapa laban makakasama sa senatorial candidate this coming election 2025 makabayan. Diba? So ngayon, tayo po mananawagan sa mga kababayan natin po dito sa Pilipinas, all over the world, sa mga Marcos supporter, sa mga loyalista, mga pinklawan, dilawan, na tayo po magkakaisa, dapat walang iboto na padapa laban makabayan. Bakit? Kapag kasi mananalo itong mga gonggong na to, ito kasi ang magbibigay po ng gulo doon sa impeachment trial kay Sara Duterte. Sigurado tayo makabayan, sigurado yan. Ano bang lagi sinasabi nila during sa rally? Diba? Iboto niyo kaming lahat para po hindi ma-impeach si Sara Duterte. Diba yan po lang sabi nila para po protektahan daw itong si Sara Duterte. Iboto ang buong padapa laban. So ibig sabihin, sila po ay tatakbo kung sila man ay mananalo bilang senator, hindi sila magtatrabaho sa taong bayan, kundi sila na po ay magtatrabaho sa mga Duterte makabayan. Kanilang personal interest, kanilang political interest makabayan. Hindi para sa bayan, hindi rin para sa Pilipinas. Para po sa kanilang interest makabayan. Okay? So tayo po magkakaisa, huwag iboto ang padapa laban. And also, dito rin po sa mga DDS, sana mag-isip-isip naman tayo. Sana mag-isip-isip po tayo. Huwag niyo iboto yung magunggong po na makasamahan ninyo. Kasi nga, may mga ebidensya na ho. Klarong-klarong ebidensya. Yan po'y noted talaga na sila po ay maka-China. Hindi sila maka-Pilipinas. Sila po'y makapili, makababayan ko ng mga DDS. Sana mag-isip po tayo, okay? Para ito sa kapakanan po ng bansang Pilipinas. So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, nandyan po si Marlene Ochida, Pab Lucky from Japan, Mones Borromeo, Luisito Niedo, hi to Evelyn Garcia, Josephine Gallego, ishoutout natin si Remedios Basaran from Laguna, and hi to Arino Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. After election sa Mayo, May 12 po yan di ba? Ang topic at pag-uusapan na impeachment. Kasi sa June 2, so more or less ay 3 linggo after election, 2 weeks after ng proclamation na kung sino mananalong mga bagong senador, magre-resume na ang patapos ng 19th Congress. Initially, tatalakayin na po ang proseso ng impeachment
at article of impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya ko po ito pinapalaala sa inyo dahil napakahalaga po mga kaibigan na ngayong eleksyon sa May 12, maglagay tayo ng mga magiging senador judge ng impeachment, article of impeachment against Sara Duterte. Huwag na muna nating isipin kung ano ang kailang magagawang panukalang batas. Ang ating isipin, ano ang kanilang magagawa at gagawin. Ang iboboto ba natin ay yung mga kandidatong hindi titingin, magiging bulag at bingi sa article of impeachment? O ang mga kandidato na aaralin, titingnan, papakinggan ang article of impeachment na ipipresenta ng mga prosecutor na mga membro ng Kongreso sa oras ng trial against Sara Duterte. Ang article of impeachment, the trial of public trust ay napaka-sensitibong issue, napaka-sensitibong mga ebidensya tulad ng graft and corruption sa confidential at intelligence fund. Mahigit na 600 milyong piso ang perang pinag-usapan dyan. 5 beses nag-withdraw ng 4 na beses nag-withdraw ng tig 125 million pesos sa isang bangko dyan sa Soho Boulevard, malapit sa opisina ng Office of the Vice President. 3 beses nag-withdraw ng 37 million sa isang bangko sa compound ng Department of Education ng panahon ni Sara Duterte. 50,000 pesos ang monthly na ibinibigay sa mga undersecretary, assistant secretary at matataas na opisyalis ng DepEd noong panahon yon. Fictitious or kaduda-dudang pangalan ng nakatanggap ng malalaking pera mula sa confidential fund. Yan po yung acknowledgement receipt ng grupo ni Mary Jane Piatos, Kokoy Villamin, Asim Suka, at kung ano-ano pang mga pangalan, may pampano pa. Ginawang isda, gulay, tao, at saka kung ano po ang nakatanggap ng pera. Yan po yan. Yung di umano ay bilyon-bilyong bank account ng mga Duterte na ebidensya rin yan sa article of impeachment. Pag-uutos at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, yan ay kasama sa article of impeachment. Basta 7 po, 7 article of impeachment. Mabigat. Kaya nga po, lagi kong pinapaalala kayong mga overseas Filipino workers na ongoing na yung absentee voting. Ang iboto niyong senador, ayon sa tingin ninyo ay kayang aralin, titingin sa mga ebidensya, haharapin ang pagiging senador judge pagdating ng oras ng trial na mangyayari ito officially sa 20 Congress na magsisimula ng July, August, September. Yan po yung trial laban kay Sara Duterte. Pag ang ibinoto nyo yung ngayon pa lang ayaw na ng trial, ngayon pa lang acquittal na si Sara, ngayon pa lang garbage na sa kanilang ebidensya, yan ay pagtataksil sa ating mamamayang Pilipino na may-ari ng perang pinag-usapan. Ang graft and corruption against Sara Duterte sa betrayal of public trust ay pera nating lahat. Pera ng mamamayang Pilipino. Dahil nga po, pagkatapos ng Semana Santa, pagkatapos ng eleksyon, ay impeachment na ang pag-uusapan. Wala nang magagawa. Kasi pagkatapos ng eleksyon, iproproklama ang 12 senador na bago. At yung 12 senador na yan, ang magiging senador judge, kasama ng 12 na naiiwan dyan sa Senado na hanggang 2028 ang kanilang term. So yung 12 na nandyan na, dadagdagan ng additional 12 na mga senador, yan ang magiging senador judge. Ngayon, kung meron kayong pagdududa sa mga incumbent at 12 senador na nandyan yan, kung magiging neutral ba o hindi, tapos magkakamali pa kayo ng pagboto ngayong eleksyon ito, madadagdagan yung mga pinagdudahan ninyo, makagkakaroon ng pagkakataon na acquittal or manalo si Sara dito sa impeachment na ito. Mababaliwala ang article of impeachment. So again, inuulit ko, panahon na para nyo suriin ngayong mahal na araw, Holy Week, aralin nating mabuti sa pakikipag-usap nyo, pakikipagbanding nyo sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay sa probinsya o sa abroad kung saan man kayo nandoon ngayon.
pwede ninyong pag-usapan yan. Isingit lang nyo sa inyong oras. Sino ba ang karapat-dapat na magiging 12 senador ulit? Ito ba nagiging balimbing at sip-sip lang na politiko? Meron bang prinsipyo ito? Wala. Meron ba itong kaalaman? Ngayon naman, alam na natin yung mga kandidato na pro-Duterte o anti-Duterte o anti-Marcos, pro-Marcos. Lalo na yung iba dyan na talagang alang-alang. Tinatanong mo, wala daw siyang panukalang batas. Tinatanong, wala siyang, hindi pa niya alam kung ano ang kanyang gagawin. So, hindi natin kailangan yung mga taong yan. Ang kailangan natin, may prinsipyo, may paninindigan, may malasakit sa pera ng bayan. Kung kakampi sa pagwawaldas ng pera, kakampi sa korupsyon, kakampi sa kasamaan, magsisisi kayo ng 6 na taon. Pagsisisihan nyo ang iboboto nyo pagkaganon. Okay? Diyan po sa kandidato ni Pangulong Marcos, kung di ako nagkakamali, mga 3-4 ang napipili ko dyan. Si Abalos, pwede yan kasi may paninindigan yan. Ben Abalos, may paninindigan, isa yan sa aking nire-recommenda sa inyo. Okay? Kung gusto nyo, sige. Kung ayaw nyo, nasa inyo rin. Isa yan kasi marami nagtatanong sa akin. Si Phil Lacson, pwede rin natin pagkatiwalaan yan. Erwin Tulfo, sino pa ba? Si Soto, yan, pwede siguro pagkatiwalaan pa yan. Pero yung iba dyan, malabo. Lalo na yung mga bilyar, namamangka sa maraming ilog yan. Kita na nyo. Nasa alyansa ng para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, ayun, nandoon, ini-endorso ni Sara Duterte. Nakakita ng ganon. Nasa Marcos Group, nasa Sara Group. Anong ibig sabihin yan? Anong paninindigan? Wala, di ba? So ingat po kayo. Ingat kayo. Inuulit ko, mga 2 o 3, 4, pero iniisip ko pa rin ang napili ko sa Marcos administration candidate. Ang kukunin ko yung galing sa mga kandidatong independent o anumang partidong pinanggagalingan sa palagay ko yung karapat-dapat. May kukunin din ako sa Piglawan-Dilawan na senador. May kukunin din ako sa mga makabayan na kandidato. May kukunin ako sa mga independent na mga kandidato dyan. Hinahanap ko yung mga abogado, CPA, ekonomista, businessman na mayroong magandang plataforma. Lalo na kung abogado kasi kailangan natin mga lawyer sa Senado. Mga artista, sorry, hindi wala akong ibubotong artista kahit isa. Sorry po, sintabi na. Wala akong ibubotong artista. Kaya inulit ko, after Holy Week, after election, impeachment na ang pag-uusapan. Kaya yung sa tingin ninyo ay merong alam, titingin sa ebidensya, hindi pagtatakpan ng ebidensya, yun ang iboto natin. Para hindi kayo magkamali, para magkaroon ng mga hustisya ang mamamayang Pilipino na may-ari ng pera na di umano'y maling-maling ginawa at ginamit ng Office of the Vice President. Okay, so sinabi na po dito ni Sir Mike Abe ang kanyang iboboto makabayan. 'Di ba sabi niya, binanggit niya sila si Tulfo, binanggit niya si Tito Soto, si Ping Lacson, at saka idagdag rin po natin siyempre si Abalos makabayan. Si Abalos, iboboto ho yan si Ivan. Si Abalos, saka idagdag, meron pang iba makabayan. It's up to you kung sino po ang yung idagdag. Basta wala po tayong iboboto na maka-DDS makabayan. Lalong-lalo na, 'di ba? Sila si Aimee Lacson, naglaro po sa 2 ilog. Tapos ngayon pure DDS na makabayan. Si Camille Villar ay lalo makabayan, 'di ba? Si Bong Revilla, nako po, mga DDS yung makabayan. Sila si I'm not sure dito po kay Cayetano, pero parang mukhaya talaga 'di ba? Magiging balakid ho ito doon sa impeachment na darating po dito kay Sara Duterte. Basta maka-DDS makabayan. Di ba ang kapatid po ni Cayetano, ito pong si Pia makabayan. Kasi nga di ba ngayon itong si 10K, si Boy 10K, talaga pong binugbog niya yung mga kabinete po ni PBM. Kasi ayaw niya. Siya po'y anti-Marcos makabayan. Ito pong si Cayetano. Siyempre alam mo natin, kanyang kapatid po si Pia, malamang talagang hindi mapagkakatiwala makabayan. Nakaduda talaga So, sinabi rin po ni Mike Abe na meron siya iboboto po na Pinklawan, mga Dilawan, which I agree. Diba sinabi ko rin po yan? At saka huwag natin kalimutan, iboto natin po itong si Mark Gamboa makabayan. Si Mark Gamboa, pati po itong si Insurrecto. Saka merong mga Dilawan, meron pong sa grupo po ng mga makabayan. Kasi nga, para meron tayong balance. Kasi magiging balance yung makabayan. Kasi para sa akin, hindi kasi okay na kahit tayo po ay Marcos supporter, tayo po kayo po mga loyalista, hindi lahat
yung slate ni BBM, ilagay doon. Bakit? Kapag lahat yun na slate, mga kabayan, parang wala kasing check and balance, di ba? Para sa akin lang yan. Para merong check and balance, dapat iba-iba yung kulay, mga kabayan, di ba? Para sure tayo, wala pong corruption na mangyayari. So iboboto natin, magdagdag tayo, it's up to you kung sino pong iboboto nyo doon sa grupo ng Pinklawan sa Dilawan. At saka magdagdag po doon sa Makabayan, para magkaroon dito ng check and balance. Okay? So anyways, pag-uusapan rin po natin itong tarantado na to, itong si Attorney Lambino, makabayan. And also ito pong si Cardema. Alam mo natin si Cardema, diba? Siya po yung former chairman po ng National Youth Commission, makabayan. So ngayon, siya rin po yung chairman ng Duterte Youth Party List. Diba si Cardema? Itong kasi unahin natin, ito pong si Lambino. Diba? The other day, makabayan, diba nabalabas na po ng show cause order itong Supreme Court para dito po kay Lambino, Attorney Lambino, yung attorney po ni Digong. Kasi nga diba itong si Lambino, siya po yung napalabas po ng Piki na balita na naglabas na ng TRO, temporary restraining order, ang korte para pipigilan po yung paglipad ni Digong papunta doon sa Dahig. Diba siya po yung makabayan? Tas ipaalala ko sa inyo para ma-fresh ang ating memory, makabayan. Magandang gabi mga kababayan at ito, magandang balita yung ating natanggap ngayon, granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa aeroplano ngayong oras na ito. Pagkatatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito, kami ni na Atty. Torion, at dumating yung tawag sa atin na granted. Okay, so yan po, di ba? Napalabas sila ng fake news. Ngayon, napalabas po ng show cause order ang korte para itong si Lambino, siya po ay pasasagutin, makabayan, kung siya ba ay hindi kakasuhan po ng administrative case, makabayan. So ngayon, anong kinalaman dito kay Cardema, Sir Ivan? Si Cardema, sir po ay sumakay sa sinabi po dito ni Lambino, makabayan. Tapos di ba sa Cardema, sa kanyang interview the other day, bigla siyang sumigwi, makabayan, na yun lang po daw ay sinabi na mga supporter nila. Kaya daw sinabi niya, makabayan. Ang ibig sabihin, naniniwala siya sa fake news si Lambino. The same pa rin po. Bakit? Itong si Cardema, marami siyang nauto, makabayan. Kasi nga diba ang video na ginawa niya, maraming views yun. Umabot po ng milyones, makabayan. So milyones ang nakita po sa video na ginawa po ni Cardema, ibig sabihin marami siyang naloko. Nabibigay dito ng confusion sa mga tao, makabayan. So ngayon, sila po ay kinasuhan ng NBI. For more details, let's watch this. Ang National Bureau of Investigation sinampahan po ng kaso sina Attorney Lambino at dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema dahil po yan sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Nagsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban kina Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission Chairman Ronald Gian Cardema dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Nakasaad sa inihaing reklamo ngayong araw ang kanilang paglabag umano sa batas, partikular sa Article 154 of Republic Act No. 3815 of the Revised Penal Code o mas kilala bilang unlawful use of means of publication and unlawful utterances, kung saan isinumite ang naturang kaso sa tanggapan ng Prosecutor General ng Department of Justice sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Agent Alain Ray G. Delfin ng National Bureau of Investigation Technical Intelligence Service Division, ang reklamong ito ay may kaugnayan sa mensaheng binitawan ni na Attorney Lambino at Cardema noong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We filed cases against Lambino and Mr. Cardema for violation of Article 154 ng Revised Penal Code. Ito yung tinatawag natin yung unlawful use of means of publication or unlawful utterances. Based on our investigation kasi, nag-conduct tayo ng cyber patrolling, cyber surveillance. We came across with these videos sa Facebook, lalo-lalo na yung sa Attorney Raul Lambino sa kanya Facebook Live where he uttered words that the Supreme Court has already issued a temporary restraining orders. Paliwanag pa niya, ang pagpapakalat umano ng fake news na nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema ay makapanggugulo lamang lalo na sa mga panahong inaaresto ang dating Pangulo. Aniya, nakakasagabal din raw ang mga ganitong uri ng pahayag pati sa implementasyon at sinasagawang operasyon ng mga otoridad. Any interjection of such false news would probably
create confusion to the mind of public, which would probably endanger the public order at that time, as well as it will also discredit the agents of the state, the authority of the agents of the state in performing their duty, implementing the warrant of arrest, while in fact there's no temporary restraining order issued by the court yet. Samantala, sa parte naman ni former National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, sinampahan rin ito ng reklamo sapagkat natuklasan na ito'y nagpakalat rin umano ng maling impormasyon, hindi man direkta sa kanyang social media account, kundi sa isang pampublikong panayam naman. On the part naman of Mr. Cardema, although the difference between the two is that Attorney Lambino published that statement through his Facebook page, while Mr. Cardema naman was interviewed. At this time naman, it was not published by Facebook page of, but he uttered the words or statements that the Supreme Court has already issued a temporary restraining order, which again, when assumed correct by public, will tend to arouse ng hindi magandang sa ating public. Tinawag ito ni Lambino na pamomolitika para mapatahimik ang makritiko ng Administrasyong Marcos. Nagagamit na yung NBI at saka ibang agencies of government for political persecution at na-weaponize na para mapatigil at mapatahimik yung mga tao o personalidad na hindi konforme sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. O yan kasi ang nakasanayan po ng mga DDS makabayan na kapag meron silang marinig po sa makalyado po ng mga DDS or lagi pong pinapanood nila ng mga DDS vlogger makabayan, maniniwala kaagad, hindi kasi mag-check dito kung totoo bang sinasabi niya, hindi laging check sa mainstream media makabayan kung totoo ba talaga. Diba? Dahil po ito si Cardema, nakinig doon kay Lambino, nakinig po doon sa mga DDS supporter nila, napapakalat po ng mga peking na mga balita, nakinig kaagad makabayan kasi sila po'y atat na atat nagpapalabas po ng mga peking impormasyon. O diba? So yan ang nangyari ito kay Cardema at saka Lambino, kinasuhan ng NBI makabayan. At yan po talaga ay dapat para sila po ay sasampulan makabayan. Ngayon, meron pong ginawa itong si Cardema. Ano Sir Evan? Alam niyo ba na siya po ay nagbanta makabayan? Itong si Cardema, nagbanta siya. Bakit? Sabi niya, ipagdasal nyo, hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Kasi nga, re-respectan niya makabayan kasi kapag mananalo itong Duterte Youth Party List, nga pala mga kababayan ko, huwag yung iboto yung Duterte Youth Party List. Hawak yan ng mga Duterte makabayan. So kapag mananalo yan, re-respectan niya yung NBI, re-respectan niya yung mga congressman makabayan. So dito sa kanyang sinabi, ipagdasal nyo na hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Ito ang mensahe, sabi niya, babalikan namin sa Congress, babalikan namin yan sa Congress, ipagdasal nyo, hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI. Ang linyahan nyo to investigate the kidnapping, murder, and iba bang mga heinous daw na crime makabayan sa ating bansa. Diba? Ang gusto kasi ng mga DDS, hahayanan silang mapapakalat po ng fake news makabayan. Bakit? Kasi nasanay sila sa panahon po ni Digong. Na naglipaan ng panahon po ni Digong, puro kasi fake news makabayan. Sila po ay nasanay. Kaya dito po sa Marcos admin, ang gusto nila, sila lang ay hahayaan makabayan. Mapapakalat po ng fake news kasi according sa kanila, ito daw ay kabahagi ng malayang pananalita makabayan. O diba, gunggong talaga eh. Nasama na pala sa freedom of expression yung papapakalat po ng fake news makabayan. Gunggong talaga eh. Sarap pitikan tinga to na Cardema. Diba? Okay, so shout out natin. Nandyan po si Dioselan David, Shirley Risman, hi to Sports Shinobi from South Korea, John Wick, diyan rin po si Jess Tubtub from Calamba, Laguna, Tony De Los Reyes from New Jersey, hi to Phil Macabato, Axel Roses, or simply Tokes Vlog. I-subscribe natin, saka support natin po si Axel Roses makabayan. Siya po isang pro-admin vlogger. Nandiyan po si Tinkerbell. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung ginawang survey ni Maestro Paul TV. I-subscribe natin po si Maestro Paul TV makabayan. Siya po'y laging gumagawa po ng survey o kalye survey sa iba't ibang lugar. At dito natin mapapatunayan kung talaga bang totoo yung survey inalabas po ng Pulse Asia, pati po ng WRN-1 makabayan or research na talaga bang mababa yung trust at saka yung approval rating ni BBM. Ito ang ating ebidensya. So halamin natin dito sa Villasis, Pangasinan.
kung kanino ang suporta nila, kay Pangulong Bongbong Marcos ba o kay Inday Sara Pusi. So magkakaalawan tayo dito, Ma'am Sat. So ito na yung ating ika-96 Kalye Survey, Ma'am Sat. So abangan natin mamaya-maya kung ilan ang susuporta kay Pangulo o ilan ang susuporta kay Inday Sara Duterte. Ano, isa lang lang, Mas. PBM. PBM. Sino? Sino? Wala ka na sa. Ngal, ganito ka natin. Kanino? Katiwala. PBM Sara. Marcos! Sino nga? Ay, Marcos yan. Marcos yung sa akin, Marcos! Marcos yan. Saka na. Marcos! Marcos. Ilocano, sir. Marcos. Salamat mo. Salamat lang. Sir, ayun na po Marcos. Marcos. Anggal. Yan. Kanino ka tiwala? Kay Pangulo, kay Vice President? Pangulo. Kung ano na yung Duterte ka? Pangulo din. Salamat po. Anggal, kayo ngayon. Marcos ako. Marcos din. Anggal, Ilocano? Bakit si Marcos ang gusto niya dito sa Villasis? Kasi Ilocano siya eh. Ilocano siya. Oo. Ano ito? Hindi siya Ilocano kaya ayaw niya. Okay lang yan, kaso galing din siya. Okay. Yan ang tamang pinakamagandang narinig ko. Kanina na yung babaero na niya. Ay, marunong magmura yan eh. Itong dalawa, magkaparehas ang ugali. Pero magagaling mo yan. Pero pag ang buboto mo eh, kung sa Bisaya, maklito ka na lang sa ako. Pero okay, ang sasabihin ako wala. Sabi niya, papatayin daw niya. Si BBM. Hindi na. Nalaman mo ba yun ang Oo. Hindi Ayun. naman basta-basta magagawa niya. Kaya, Ayun nga kala eh. kasi may nangyari sa kanya, automatic na siya po. Eh, inamin na niya eh. Meron na siya inutusan. Kailangan ganyan. Ano, tigit. Survey lang yun ka. Ay po. Kanina ba? BBM. Salamat po. Thank you. Yung tiwala anggal. Ay, siyempre dito Ako lang kayo. Ay, Marcos. Marcos Lata. 1, 2. Anggal, kahit Bongbong. Bongbong. Marcos yan. Salamat po. Anggal, kahit ano eh. Bongbong. Kan, BBM. BBM, tama. BBM. Tatlo. 1, 2, 3. Anggal, bakit si BBM? Idol po siya. Idol. Ano pa, Anggal? Satisfied ka ba kay Pangulo? Okay lang. Satisfied. Eh dito ngayon, Anggal, ano naman nasabi mo sa kanya? Ako wala yan. Ay, naku siya, galit siya. Anggal, bakit? Yan. Mamamatay tao yan. Ayun lang. Patay tayo. No? Ano, dapat siya magpano to, magpa-psycho. Ayun nga. Ang sinasabi nga nila eh. Kasi kung matalino siya, may lalaki ba? Hindi sa lalaki. Ayun nga yun. Pero din, galita rin. Matalino sa basketball player. Kasama yung pinag-aralan. Tinatayo pa siya ng basketball player. Niya yung kasalasan. Eh, parang bira ng birangal. Bira ng bira. Bira ng bira. Anggal, thank you ata pa siya. Anggal, thank you pa sa sumunod. Anggal, panoodin niya mamayang gabi. Sino ba yun? Maestro Paul. Sa cellphone niya yung resulta. Maestro Paul TV. Yes po, sa cellphone po. Thank you, Anggal. Subscribe kayo na. Sige po. Puta yung umuulan na, Martin. Anggal, kayo nakapapanood. Kanino kayo, Anggal? May tiwala. Or wala? Bayad dyan ko. Survey lang naman. Oh, survey lang, hindi mag-alala. Or wala mo na, Anggal? Wala mo na ngayon. Wala mo na. Sige, Anggal, salamat. Anggal, kanino ang wala na? Wala. Salamat po, thank you. Next mo lang, Anggal. Tingnan ka lang. Nemo. Anggal, kanino wala namin? Kanino kayo tiwala? No comment muna. May no comment tayo dito. Salamat po. Hey, survey lang. Kanino tiwala natin? Kanino tiwala? Kay Pangulo, kay Vice? BBM. Salamat po, thank you. Ako, kanino tiwala natin? Pangulo, Vice? Auntie, kanino kayo tiwala? Survey lang, Tanti, survey lang. Napakala ko. Wala mo na? Wala, Uncle? Wala. Wala. Santi nga eh? Wala din. Okay, salamat po. Thank you. Hindi, kanino tiwala natin? Pangulo, Vice? Bakit? Survey lang natin, survey. Oh, si Vice. Si Vice President. Salamat po. Auntie,
Baka gusto niya mag-explain bakit si Vice ang gusto niya. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Totoo siya. Yes. Si Marcos hindi, ano masasabi niyo? Ayoko na. No comment lang kay Marcos. Okay lang, Andi, hanggang. Kaninang kayo tiwala kay Vivian Quezaro? Wala daw. Salamat po. Thank you. Wala. Kanino tiwala natin? Pangulo Vice. Sino? Kanino kayo tiwala? Pangulo Vice. Si ano natin? Si may ito, si Marcos. Si Marcos o si Duterte? Hindi, si Marcos ako. Ay, Marcos ang Marcos. Salamat po. Kaya hindi. Ate, kaya tiwala niyo? Marcos o Duterte? Marcos. Marcos kami Salamat. Kaya po, landslide hindi, kitang-kita. Baka meron na yun bigyan mo lang. Ay, wala pa, hindi, wala. Kaya, alisin mo na natin. President? Kanino? Kanino ka daw, ano? Tiwala, kay Marcos, kay Duterte. Duterte ako. Duterte. Hindi kayo ngayon. Ay, bakit? Marcos pa din. Tahimik nila lahat eh. Yun ang, pag si Duterte, matapayatay na yan. Oo. Nawala yung mga permis sa papaligiran. Hindi, kaya nyo kontrahin, hindi. Pwede kita ba? Hindi, bakit si Marcos? Sinalante, bakit si Marcos? Ay, kasi yun ang magal sa puto. Magaan sa puso. Okay. So siguro talagang gusto niya. Pinangarap niya yun. Si Duterte, hindi na to pa. Duterte, sasabihin. Sabi niya, 6 months lang ang droga, wala rin. Ayun. Ano nangyari? 6 years na walang nangyari. Wala rin nangyari. Kaya, Ilocano ka, dapat ikaw ay Marcos. Ayun. Ilocano ka bakit? Oo, Ay, Ilocano pala sa akal. Pero Duterte ka, no? Oo, Duterte. Respetoy natin. Oo, Marcos ako. Marcos si Uncle, sunod ko. Kasi alam ko ang kalakaran sa gobyerno lang. Hindi niya alam. Andi, maraming salamat sa inyong komento. Salamat po. Thank you. Depende na lang sa tao. Andi, kanya sa Bonta, Pangulo Vice. Kanina po? Pangulo. Salamat. Thank you po. Happy New Year. Andi, kanina tiwala natin kay Pangulo kay Vice. Wala po? Wala. Basing, kaya last. Wala mo na. Wala. Ante, last. Kaya tiwala natin. Pangulo Vice. Wala din. Salamat. Thank you po. Kaya tiwala natin. Pangulo Vice. Kanino kayo tiwala, Ante? Kay Pangulo, kay Vice? Hindi nyo alam, so wala. Sige po. Sige, kayo tiwala natin, Pangulo Vice. Survey lang po to. No comment sa mga. No comment, ate ah. No comment din, dalawa, 1, 2. No comment, wala. Wala po. Thank you. Ano yung pa dito? O meron pa doon? Okay. Kaya tiwala natin, Pangulo Vice. Kanina, tiwala niya. Tiwala ka lang. Kanina po. Hindi. Tiwala natin, kanina. Kami na, dito. Bakit? Kaya yun. Kanina. Marcos. Salamat po. Sorry lang ito. Uncle. Kaya tiwala natin. Kanino ka tiwala? Okay lang. Salamat Uncle. Thank you po. Palangang yung ulan. Hindi, kanina tayo tiwala. Survey lang ito din. Marcos. Salamat po. Kaya kanino tiwala niya? Marcos. Kanino tiwala? Sara Duterte. Bossing, bakit si Sara Duterte? No comment lang. Okay. Saan ka patuwala natin? Marcos. Salamat po. Thank you. Ito na. Sakit tayo dito. Tingnan ito na. Natin. Ito na lang naboto nyo. Wala. Undecided. Salamat po. Okay, nakatulad namin. Kanina po? Mas po, mas. Meaning isa lang. BBM. Salamat po. Kumato, bata pa mga to. Nilangan. Medyo po.
Tinanggal. Diyan? Opo, kanino ka mas tiwala? Marcos o Duterte? Ito. Marcos. Bigyan ka, lapit yung ear. Okay, ayun ang tiwala natin. Bossing. Ang sumbong, sir. Madam. Ay, tayo ang tiwala natin, madam. Wala. May wala tayo dito. Kompleto ba ng sagot? Ang dami ata kayo bubong, sir. Kaya, lakas na bubong din sa DSS eh. Si madam, di pa sumasagot. Or wala din? Wala siya? Wala. Okay, salamat. Naku, patay tayo. Ano yan, mga kaulan. Na, bilangin na natin dito. Okay, stay ko ka. Dito sa Villasis, Pangasinan, mga kapsat, bilangin na natin pa, no? So, according sa wala, mga kapsat, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, plus 3, 58. Tama ba, Ngal? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 58. Sara, 5, 10, 15, 20, 1. Wala din kay BBM, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Sa pa, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Utragis, 126. Ba't nagbilang na ka, sir? Marami pa dyan, oh. Wala na, umulan na. Ikot na namin eh. So, yan mga kapsat, yan yung resulta natin. So, hanggang sa muli. Abangan natin yung ating next na susolvin, kapsat, no? Kaso umuulan na, mukhang hindi tayo matutuloy sa ating next. Saka ng oras na ba? Alas 5 na yata. Anyway, so kita tayo sa ating next Kalye Survey. Maestro Foley signing off. Paalam, huwag kalimutan mag-like, subscribe. Paalam, bye-bye. Okay, so again, isubscribe natin si Maestro Paul TV Makabayan. So ito po ang ebidensya. Ito ang ibig sabihin ni Sir Ivan na depende yan sa lugar Makabayan. Like for example, dito po sa Villasis, Pangasinan, di ba marami po mga Marcos supporter, mga Marcos Makabayan. Tingnan nyo, ilan po lahat ang pumabor sa kanya? 136 lahat Makabayan. Di ba? Tingnan nyo, 136 lahat po ang pumabor kay PBM. 21 na po dito kay Sara. So, tayo po yung magtatanong doon sa RN o WRN Research at saka doon po sa Pulse Asia, saang lugar nila ito tinanong Makabayan or ginawan po ng survey. So yan po ang ibig sabihin natin. Depende yan sa lugar at ilan po ang kanilang tinanong Makabayan. Okay. So anyways, kasama rin po natin si Rain Hagibes, Abraham Yanet, Nida Ichhaka. Nandiyan rin po si Alios Arlen, Judes Dumas Panya, Hatsu Trinidad Lozano, Alicia Lig, Vida Cardona. Isyatat natin si Dan Edulantes Hierro, Haitso Eloisa Villanueva, Elina Cao, Lani Enriquez, Liusel Rama. Shoutout natin si JRN, Leo Nabua, Haitso Elmer Pinaranda. Nandiyan rin po si Apple Nash, Carmen Robertson, LB Simizo, Juliet Sanakawa, Haitso Teresito Lu, at sa kanyang asawa na si Rosemary, ang kanyang mga anak na si Cheche na nandyan sa Dubai, Kim Lauder na nandyan sa Qatar, and Haitso Fahrenheit, work from home na Makabayan. Nandiyan po kanyang mga apo na si Elijah, Anshen, McLaren, Lu. Hi to Jeco Jerry Cabreros, Molly, Messi, Melky, Torneco. Isyadat natin si Percy Shalana, Nonske Pasamonte, Ferdy Santos, Jan Ases, Lorna Olbedenueva, Benjamin Prado. Kasama rin po natin si Rayon Enicosi, Chris Wando, Vincent Anthony Amancio Fuentes, Carlo Coscoluela. Hi to Helda Baldomino Pita, Riz Jornet Lamawad, Annabel Hoson, Nida Ishihama, Bimbi F. Pasaporte, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap po ang unang biyaya ngayong araw. Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak
at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idedalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw